Ipinagbawal ba ng Alemanya ang pag-alis ng bansa para sa mga lalaking nasa edad ng pagpapatawag sa serbisyo militar? Sa Alemanya, simula ngayon, lahat ng lalaking edad 17 hanggang 45 ay kailangan ng espesyal na pahintulot mula sa Bundeswehr bago makalabas ng bansa ng mahigit 3 buwan. Iniyok na ito sa paghahanda ng bansa para sa malaking digmaan kontra Rusya. Sa parehong panahon, ang Finland ay naghahanda rin upang pigilan ang agresyon ng Rusya, maging ito man ay sa anyo ng hybrid na pag-atake o isang ganap na pananakop. Halimbawa, ang mga conscript ay sinasanay bilang mga mahusay na sniper na handa para sa anumang senaryo sa 1,350 kilometrong hangganan ng Rusya. Ngunit, may dahilan ba para magpanik? O ito ba ay isang hakbang-hakbang na paghahanda na matagal nang alam kaya naman walang anumang pagkaapurahan dito? At ang pinakamahalaga, may nagbabawal ba talaga sa mga lalaki sa Alemanya na umalis ng bansa? Tara, linawin na natin ito ngayon dahil maraming tanong at pekeng balita. Ang pangalan ko ay Alexi Pecci. Tara't pag-usapan natin ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento. Mga kaibigan, kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate o mag-sponsor gamit ang mga link at detalye sa video description. O i-scan ang QR code na makikita ninyo sa inyong mga screen, lubos akong magpapasalamat sa kahit anong suporta mula sa inyo. Kaya sinusulat ito ng German media at agad kinukuha ng mga Ukrainian at iba pa. Sa Germany, ganito na lahat ngayon. Ang mga lalaking edad 17 hanggang 45 na maaring tawagin sa serbisyo ay kailangang kumuha ng pahintulot sa career center ng Bundeswehr bago umalis ng Germany ng higit 3 buwan. Hindi mahalaga kung aalis sila ng bansa para sa semestre, trabaho o mahabang biyahe. Sa katunayan, ang Ministry ng Depensa ng Germany kailangan na ngayon ng pahintulot para makalabas ng bansa. Ang kahinyang ito ay permanente na at hindi na lang para sa tensyon o depensa, ibig sabihin hindi na limitado sa mga banta ng militar. Naging sorpresa ba ito? Hindi naman talaga. Ang totoo niyan, ang patakarang ito ay magkakabisa simula Enero 1, 2026 at dati rin itong umiiral kung sakaling may banta sa Alemanya. Gayunpaman, halos hindi napansin ang pagbabagong ito. Bilang batas para sa modernisasyon ng serbisyo militar. Partikular, nirepaso ang Artikulo 2 ng batas tungkol sa sapilitang serbisyo militar sa Alemanya. Noon, ang Artikulo 3 na tumutukoy sa pagkuha ng pahintulot para sa matagal na pananatili sa ibang bansa ay para lang sa dalawang matinding sitwasyon. Sa panahon ng tensyon, ibig sabihin kapag may mataas na panlabas na banta na tinutukoy ng Bundestag o NATO, at sa panahon ng depensa, kapag ang federal na teritoryo ay aktwal na inatake gamit ang mga armadong puwersa. Gayunpaman, simula ngayong taon, ang probisyong ito ay ginagamit na rin kahit wala sa mga natatanging sitwasyong ito. Ibig sabihin, sa normal na mga kalagayan. Ibig sabihin, palagi. Kinumpirma ng kinatawan ng federal na kagawaran ng tanggulang pambansa ng Alemanya ang bagong patakaran sa pagkuha ng pahintulot at ibinahagi ang kanyang pahayag. Layunin ng probisyong ito ang paggawa ng maasahan at kapaki-pakinabang na tala ng militar bilang rehistro kung kakailanganin. Kailangang malaman sa oras ng emerhensya kung sino ang maaring nasa ibang bansa sa loob ng mahabang panahon. Ipapaliwanag ko, hindi ito pagbabawal sa pag-alis ng bansa, kundi paggawa ng napapanahong listahan ng mga lalaking nasa edad para sa sapilitang serbisyo militar. Dahil bukas ang mga hangganan sa European Union, napakahirap talagang malaman kung ilang kalalakihan ang nasa loob ng bansa at kung ilan ang umalis. Ulitin ko, walang anumang pagbabawal sa pag-alis. Ang totoo, ang ikatlong bahagi ng batas ng Alemanya tungkol sa serbisyo militar ay nagsasaad na ang mga pahintulot ay karaniwang dapat ibigay. Hindi nakasaad sa batas ang pagtanggi. Obligado pa rin magsumite ng aplikasyon. Uulitin ko, walang batas sa Alemanya na nagbabawal sa pag-alis ng lalaki. Sa ganitong paraan, ina-update ng Bundeswehr ang bilang ng mga lalaki sa bansa. Ang totoo niyan, layunin ng pamahalaan ng Alemanya na dagdagan ang bilang ng mga kasapi ng sandatahang lakas ng Alemanya mula sa kasalukuyang humigit kumulang 184,000 hanggang 270,000 sundalo pagsapit ng taong 2035. Para dito, lahat ng kabataang ipinanganak noong 2008 pataas ay bibigyan ng form na nagtatanong, kabilang ang tungkol sa kanilang kahandaang magsilbi sa militar.
Obligadong sagutan ang form para sa mga lalaki habang voluntaryo ito sa mga babae dahil sa konstitusyon, lalaki lang ang sakop ng sapilitang serbisyo militar. Ngunit nananatiling voluntaryo ang pagpasok sa serbisyo militar. Ayon sa batas, unti-unting ipatutupad ang proseso ng pagtawag sa serbisyo militar. Sa 2026, ang mga napakitang handang magsilbi sa form ang unang sasailalim sa medikal na pagsusuri. Pagkatapos nito, magkakaroon ng komprehensibong proseso ng pagtawag sa serbisyo militar para sa lahat ng kabataan, ngunit mananatiling voluntaryo ang serbisyo at walang pipilitin. Dapat pa ring maintindihan na sumasailalim sa modernisasyon ang hukbo. Uulitin ko, walang pagbabawal sa pag-alis ng bansa. Ayon sa batas, hindi pwedeng pagbawalan ng Bundeswehr ang isang lalaki na umalis ng bansa. Maaari lang nilang itala ang kanyang pag-alis. Sa ngayon, kung sakaling magsimula ang digmaan, wala siya sa Alemanya, kaya hindi siya dapat unang asahan. Mas mainam umasa sa mga nanatili sa bansa. Samantala, naghanda ang Finland laban sa agresyon ng Russia. Tinuturuan ang mga conscript na maging mahuhusay na sniper na handa sa anumang senaryo sa 1,350 kilometrong hangganan ng Finland at Russia. Ayon sa Euronews, sinabi ng mga gwardiya sa hangganan sa matibay na hangganan ng Finland at Russia na handa sila sa lahat ng posibleng senaryo. Mula sa hybrid na bantagayan ng GPS jamming, paglipad ng drone o paggamit ng migrasyon bilang kasangkapan ng presyon. Tinuturing na halimbawa sa Europa ang sistema ng pagpigil ng Finland. Sa Finland, paalala ko lang, hindi ganon kalayo ang Murmansk at doon nakabase ang nuclear fleet ng Russia. Sa totoo lang, ito ay nasa mga 150 kilometro dagdag bawas mula sa Finland. Noong 2023, nagpadala ang Russia ng mga sibilyang migrante sa hangganan ng Finland bilang bahagi ng hybrid na digmaan laban sa mga kaalyado ng Ukraine upang maghasik ng alitan at kaguluhan. At ang paggamit ng mga sibilyan bilang kasangkapan ng presyon sa mga hangganan ng NATO at EU ay naging karaniwang taktika ng Kremlin noon. Bukod sa Finland, naranasan din ng Poland, Latvia at Lithuania ang parehong sitwasyon. Noong Nobyembre 2023, nagdesisyon ng Finland na isara ang hangganan nito sa mga Ruso matapos subukan ng Moscow na magpadala ng mga migrante. Bukod pa rito, itinigil din ng Helsinki noong panahong iyon ang pagproseso ng mga aplikasyon para sa asylum. Mas interesante sa kwentong ito, ang sinabi ng isang Finnish na conscript, kaya magbibigay ako ng sipe. Sinipi ng Euronews ang 19 anyos na conscript na si Lori Stenbacka. Narito ang sinabi niya. Kami ay naghahanda para sa reconnaissance. Kapag nagsimula ang digmaan, pupunta kami sa hangganan at sa likod ng mga linya ng kalaban para mangalap ng impormasyon at hanapin ang mahahalagang target. Ibig sabihin, ang mga Finn ay hindi lang dumadaan sa basic military training, kundi aktual nilang pinapractice ang mga senaryo ng digmaan laban sa mga Ruso. Dito na muna ako titigil. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel ko, Pechi News. Nasa video description ang link. Nasa description din ang lahat ng paraan kung paano ninyo maaring suportahan ang channel na ito sa YouTube. Malaki ang pasasalamat ko sa inyo. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, paalam.